mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Nood at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay pinsala. Narito na ang mga unang balita. Iga na itala kahapon ang pinakamababang halaga ng presyo ng krudo sa world market sa nakalipas na 3 buwan. Batay sa oil industry sources, nasa $76.05 hanggang $78.96 ang kada bariles ng crude oil kahapon. Pinakamababayan mula noong Marso. Sa gitna yan ng inaasahang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz, matapos magkasundo ang Iran at Amerika na itigil na ang gyera. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong sa mga magsasaka sakaling tuluyan nang bababa ang presyo ng petrolyo. Bababa raw ang gasto sa produksyon at pagbiyahe ng mga produktong pang-agrikultura, lalo na naghahanda na sa panibagong panahon ng anihan. Magpapatuloy rin daw ang pagkipagkalakalan ng bansa sa Middle East sa anila isang mahalagang export destination ng local agricultural at food products. Hindi pa rin nakakabalik sa kanilang paaralan ng libo-libong estudyante sa Mindanao matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang linggo. Sa tala ng Department of Education, may 3,000 paaralan pa sa Davao Region at Soc-Sargen ang hindi pa pwedeng gamitin dahil sa tinamong mga pinsala. Kabilang dyan ang Malapatan National High School na may mahigit 2,000 mag-aaral. Mahigit 5,000 paaralan naman sa Mindanao ang nagbalik eskwela matapos ang lindol. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 68 ang namatay sa lindol. 33 ang patuloy na hinahanap at mahigit 1,000 ang naitalang sugatan. Ayon sa NDRRMC, subject for validation pa ang mga datos. Ilan pang personalidad ang idinamay ng 18 dating tauhan ni Saldico sa kanilang mga aligasyon. Ang ilan sa mga pinangalanan pumalag at tinawag na kasinungalingan ang mga paratang. May unang balita si Ian Cruz. Naging press conference ang ginawang pagharap sa Mandaluyong ni dating Congressman Mike Defensor at ang nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Wala kasing senador na dumalo kahit pa sinabi ni Defensor na dito magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Bukod sa 18, may 4 pang bagong testigo mano ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Isa sa kanila, ang dati rin daw sundalo na si Jeron Valderrama. Kasama raw siya sa nag-deliver ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo noong kongresista pa siya. Binanggit din niyang nahatiran nila ng pera si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martic side yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Romualdez at Tulfo pero nauna na nilang tinanggi ang mga paratang. Pinasinungalingan naman ni Garcia ang akusasyon. Anya, hindi na nagtutugma ang mga sinasabi na nag-aakusa dahil dati 4 na maleta daw ang ibinigay sa kanya. Ngayon ay bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang kung ano ang sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control. Nagpakita rin ng iba't ibang larawan ng mga ex-bodyguard ng mga umunoy delivery ng mga maleta. Meron ding larawan ng mga tagpo sa hangar na pag-aari ni COSA Misibis Aviation and Development Corporation. May larawan din sina Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado umano ni Co. Pero wala na silang ibang binanggit na detalye. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangilinan na puro pasaring, aligasyon at palabas lang anya ang mga ito. Gusto lang anyang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Dagdag pa niya, walang basihan ang tinawag niyang tangkang pagdungi sa kanyang pagkatao.
Pananagutin daw ni Pangilinan ang mga nag-akusa sa mga paninirang ginawa nila, pati sa pagdamay sa kanyang pamilya. Ang isa namang dating tauhan umano ni Ko, idinetalye ang paghahatid daw ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero. Noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Dating nasa Cayetano Block si Escudero pero nakiisa sa pagluklok sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Escudero. May larawan din si dating PNP Chief at ngayong MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito noong hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa amin si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Pero wala ulit silang ibinigay na detalye at wala ring ipinakitang ebidensya. Na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga anchor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio, at doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung ibang. Tinawag na kasinungalingan ni Arnold Clavio ang bintang na anyay nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang itinatago. Sa korte na lang daw sila magkita at doon daw nila ulitin ang kanilang mga anyay walang kakwenta-kwentang bintang. Ayon naman sa GMA Network, sineseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi beripikadong impormasyon. Idinawit din ng mga umunay dating bodyguard ni Ko ang kolumnistang Simon Tulfo. Pero tinawanan lang ni Tulfo ang aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News. Sa isang social media post, tinawag na sinungaling ni Sharon Cuneta ang mga nagpalabas ng larawan nila ng asawang si Senador Kiko Pangilinan sa press conference ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Saldico. Paglilinaw ni Cuneta, ang larawang ipinakita sa presscon ay kuha noong bumisita ang kanyang pamilya sa Marawi City. Taliwas sa sinabi sa presscon ng mga tauhan umano ni Ko ang kasama ni Cuneta at Pangilinan. Nanindigan si Cuneta na hindi sila tumanggap ng maleta ng kanyang asawa. Malinis niya ang kanyang pamumuhay at pinaghirapan ang lahat ng mayroon sila. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagharang ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa LRT-1 Cavite Extension Project. Binanggit niya ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang panayam. Sabi ni Remulla, dapat ay umabot na ngayon sa Cavite ang LRT-1 pero hindi nangyari dahil nais umano ng mga Villar na dumaan ng proyekto sa C5 kung saan mayroon silang lupain. Sa isang pahayag, itinanggi ni Senador Mark Villar ang umano'y panghaharang sa proyekto. Iginiit niya na hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon sa pansariling interes at bukas siya sa investigasyon. Wala pang pahayag kaugnay niyan si Senadora Camille Villar. 2019 ang simulan ang konstruksyon ng LRT-1 Cavite Extension Project at inaasahang matatapos sa 2031. November 2024 nang buksan sa publiko ang mga istasyon ng unang phase nito. Hiniling na ilang grupo na huwag aprobahan ang anti-dynasty bill na ipinasa ng Kamara dahil giit nila pro-dynasty ito. Sa halip kasing ipagbawal, ginagawa umano nitong institusyon ang malalim na kontrol sa politika ng iilang pamilya. Inaasahan tatalakayin niya sa special session ng Senado ngayong araw. May unang balita, si Maki Pulido. Sa isang social media post, tinawag na sinungaling ni Sharon Cuneta ang mga nagpalabas ng larawan nila ng asawang si Senador Kiko Pangilinan sa press conference ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Saldico. Paglilinaw ni Cuneta, ang larawang ipinakita sa presscon
Sa pagtawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso, isa sa mahalagang panukalang nais niyang maipasasana ang isang anti-political dynasty law. Bagay na nakasaad sa saligang batas pero hindi maipasapasa ng Kongreso sa loob ng 40 taon. Kaya sa politika sa Pilipinas, merong mga lugar kung saan iisang pamilya ang humahawak ng iba't ibang pwesto. Halimbawa, governor ang isa, congressman ang kanyang asawa at mayor ang kanyang anak. Pero sa isang pahayag ng multi-sectoral groups, mariin nilang tinututulan ng House Bill 8389 na ipinasa ng Kamara sa third and final reading. Panawagan nila sa Senado, huwag aksyonan ang tinawag nilang pro-dynasty bill. Hiling din nila kay Pangulong Marcos, i-veto ang panukala bago pa ito may sa batas. Ang pahayag nilagdaan ng 7 grupo kabilang ang business groups, PPCRV at iba pa. Sa halip daw kasing ipagbawal, ginagawa nitong institusyon ang malalim na kontrol sa politika ng iilang pamilya. Maaari pa rin kasing sabay-sabay maghawak ng mga posisyon ng mga miyembro ng isang pamilya sa national at local. Maaari pa rin ang pagpapasa ng pwesto sa kamag-anak o kaya ay position switching o ang pagpapalit ng pwestong tatakbuhan. At walang restriction ang lagpas sa second degree na magkakamag-anak. Nagbabala rin ang Makabayan Bloc sa Kamara laban sa kasalukuyang bersyon ng panukala. Hindi raw kasi nito tahasang ipinagbabawal ang political dynasty. Kaya sa isang pahayag, hinimok nito ang publiko na magbantay sa pagsasabatas nito. Ang susi nito ay yung papel ng publiko na itulak ang Kongreso at ang Marcos Jr. administration na magsabatas ng isang genuine anti-dynasty bill. Sabi ng political analyst na si Professor Jean Encinas Franco, mas mabuting huwag na itong may sabatas hanggat may tunay na batas na masosolusyonan ng paghahari ng iisang angkan. Ito ay demonstration ng kanilang mahigpit na pagyakap sa sistema ng political dynasty at hindi nila ganun na lang pwedeng bitawan ito. Hinihinga namin ng reaksyon ng Kamara at Senado kaugnay ng isyung ito. Nang ipinasang panukala, ipinagtanggol ng sponsor nito na si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto ang pagpasa sa anti-political dynasty bill. Ito pong batas na to hindi naman po perfect eh. Kailangan po natin yung balansihin between our attempt to define what anti-political dynasty as stipulated in the Constitution and as well as those laws that might preserve and protect the right of individual to elect their leaders and as well as for individuals also to run and participate. Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News.